Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ang pag-uusapan po natin itong manifesto ng mga retired PNP and AFP condemning Senator Rapi Tulfo sa pagtawag po niyang duwag doon sa isang sundalo na hindi niya pinanugutan o hindi po niya pinakasalan yung kanyang fiancé. Ngayon, kinukundina po nila si Senator Rapi Tulfo, even na nangyari po ito is 4 years ago pa po. So hindi pa po dito senador si Senator Rapi Tulfo, pero ito po ngayon yung issue ibinabato nila kay Senator Rapi Tulfo. Pero ang tanong nga nila diyan dahil ba nagna-number 1 sa pagiging presidente si Senator Rapi Tulfo, kaya nila hinahalukay itong issue na to. Kasi kung hindi ba, halimbawa kung hindi nagna-number 1 o hindi lumalabas yung pangalan ni Senator Rapi Tulfo sa pagiging presidente, maghahalukay kaya sila ng mga ganitong klaseng issue. So, ang nakikita lang po natin dyan, talagang nandyan yung mga ayaw or meron silang ibang gustong gawing presidente maliban kay Senator Rapi Tulfo at kay BP Sara. So ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Sir tungkol doon po sa manifestong umiikot daw na kinukundina daw po si Senator Rapi Tulfo. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update ngayon tungkol sa dalawang manifesto ng mga PMA graduates. Ang unang manifesto ay yung pagkundina kay Senator Rapi Tulfo. Yung tinawag niyang duwag, si Private First Class Raymond Canlog, na later on namatay sa labanan sa Maguindanao, namatay siyang isang bayani. So, namatay daw pong bayani si Private First Class. Huwag na po natin banggitin yung apelido para po sa respeto na rin po sa kanya dahil siya po pumanaw na. Ngayon po, ganito lang naman po ang pagiging yung katapangan at ang kaduwagan may mga classification po yan. Meron namang katapangan na sinasabing kalintulad ng katapangan ni Andres Bonifacio na aputol ang ulo, hindi atakbo, aputol ang kamay, hindi atakbo. So, may mga ganun tao po na sanay sa pagkikibak sa bakbakan, sa suntukan. Yan po yung matatapang. Tulad nila Manny Pacquiao na matapang sa boxing, matapang sa pagkikipagsuntukan. Meron din naman pong katapangan na kaya niyang panugutan yung kanyang responsibilidad bilang isang tao, bilang isang magulang, bilang karelasyon, kapatid, anak. So kung kaya mong panagutan ang iyong responsibilidad, pwede ka rin matawag na matapang. Pwedeng kabayanihan ang iyong ginagawa. Pero once na ikaw tumakbo sa iyong responsibilidad, sa iyong minamahal, sa iyong pamilya, sa iyong kung ano man yung kung saan ka man nabibilang, pwede kang tawaging duwag. Tulad nito, yung ginawa ni Private First Class, katapangan po dahil siya po lumalaban sa mga bad elements po sa kanyang doon po sa kanyang assigned na area. Katapangan po yun. Nakikipagmakbakan po siya sa mga rebelde. Pinagtatanggol po ang ating bansa. Katapangan po yun. Pero dahil po sa ginawa niyang hindi niya pinanagutan yung kanyang responsibilidad sa kanyang fiancé, pwede po siyang tawaging kaduwagan. Tama po ba? Di ba? Ang isang tao, kapag tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad, halimbawa, ikaw inanakan mo lang at iniwan mo ang iyong minamahal, kahit sabihin mong ikaw na yung pinakamaraming ranggo dyan sa iyong uniforme, pwede ka pa rin tawagin duwag. Di ba? Kahit na ikaw pa kadugo mo or meron kang dugong bayani, or meron kang katapangan na may halintulad sa ating bayani na atapang atao, aputol ang ulo, hindi atakbo,
baril ang katawan, hindi atakbo, pwede ka pa rin tawagin duwag kapag ikaw tinalikuran mo ang iyong responsibilidad na bilang isang tao. Halimbawa, yung nga sabi ko sa inyo, kung ikaw merong inanakan, inanakan mo lang ang yung girlfriend, at tapos ikaw tumalikod, tinalikuran mo yung anak mo, tinalikuran mo yung responsibilidad, matatawag kang duwag. Tama po ba? Ngayon, dito sa parte po dito, sa ginawa nga po ni Pipe ng ating matapang na sundalo daw na sinasabi ni Sir. Matapang po siya sa bakbakan. Wala po tayong question po doon. Lahat naman po ng sundalo na lumalaban po sa gera, sa kanilang mga naka-assign area, tulad po ni itong nasawing sundalo po natin, na supposedly naman dapat hindi siya kasama dun sa insidente po na yun kung siya po hindi lang isinama. Kasi nga naka-floating po siya Kung papanoorin po nyo yung video ni Melo Yap, doon malalaman po ninyo na naka-floating po dapat itong sundalo na to, dahil nga meron siyang kinakaharap na reklamo dahil hindi po niya pinanugutan yung kanyang fiancé. So dapat naka-floating lang po siya, pero isinama po siya sa ano na yun, sa tawag doon, sa laban na yun. Kumbaga binitbit siya sa isang operation. So kung titingnan po, dapat mali po yung kasi nga floating. So hindi po dapat siya ina-assign doon, pero ina-assign pa rin siya sa isang operation at doon po siya nadali sa ambush. So kung tutusin, sabi nga ni Melio, dapat magpasalamat pa dapat itong pamilya nitong nasawing sundalo, dahil kung hindi lang siya isinama sa operation, sana buhay pa. So balik po tayo sa pagiging matapang na sinasabi nilang kinukundina nila, na tinawag daw ni Rapi Tulfo na duwag itong sundalo, dahil nga hindi niya pinanugutan yung kanyang fiancé na dapat ikakasal na sila. Wala na siyang gagastusin, nakaprepare na po ang lahat, pupunta na lang siya at sasabihin niyang I do. Yun nga lang, dahil po naduwag nga po siyang harapin ng kanyang fiancé, hindi niya sinipot at nagkaroon sila na hindi magandang ending. So hindi sila naging happily ever, dahil nga umatras po itong si Private First Class po na sundalo sa kanyang kasal. Kaya po ito tinawag ni Rapi Tulfo na duwag. So mali po ba na tawagin duwag ang isang tao kapag inatrasan niya ang kanyang responsibilidad? So yun lang po ang tanong ko. So dito sa video rin po nito, na ipapakita rin po ni Sir na kung gaano daw kalakas yung PMA years po na graduate sa mga paggawa po ng manifesto. So panoorin po natin din to. That was mga 5 or 6 days ago, yung manifesto na yan. Umiikot pa rin hanggang ngayon. So ano na ang ilan nang nakapirma. And then mga 2 days ago, may another manifesto. Nagsisirculate din among PMA graduates. Manifesto naman condemning VP Sara for her silence. Yung wala siyang imik, wala siyang comment tungkol sa nangyayari sa West Philippines. So dito, meron pa daw manifesto itong mga graduate ng PMAers daw po, mga PMAers graduate, regarding dito sa pananahimik daw ni VP Sara regarding sa issue ng West Philippine Sea sa China. So, hindi ko po maintindihan na ito po mga graduate po ng PMAers, alam naman po nila, o napag-aralan naman po nila yan, sigurado naman po, na ang ating chief architect sa foreign policy isang presidente ng Pilipinas. Alam naman din po natin na ang vice presidente, wala naman po talagang function kung tutusin, dahil siya po nag-aabang lang kung sakasakaling ang ating presidente hindi na makapag-perform na kanyang duties as president, iti-take overs po siya ng vice president. Ngayon, sa sitwasyon po ni VP Sara, siya po ay running mate ni PBBM at kasama po siya sa unit team
Ngayon, kasama po siya sa gabinete ni President Marcos as DepEd Secretary. So, hindi po siya Secretary ng National Defense or hindi rin po siya Secretary ng Department of Foreign Affairs. So, wala po siyang karapatan or hindi po niya jurisdiction na magsalita regarding sa issue ng West Philippine Sea at sa China. Dahil po kapag siya ay nagbigay ng any statement regarding po sa issue ng West Philippine Sea, lalabas na siya bumabalimbing or sinisiraan na po niya ang kanyang presidente na sinuportahan niya nung eleksyon at siya ay inilagay bilang DepEd Secretary, di po ba? So, lalong gugulo lang po ang ating bansa kung igagaya po natin si BP Sara sa ginawa po ni Leni Robredo nung panahon po ni Pangulong Duterte na kahit anong ikibot ng ating Presidente Duterte, laging nakakontra or laging meron siyang sinasabi. Kaya po, hindi po umaasenso ang ating bansa dahil every time po may presidente, gusto nila ang ating vice presidente laging kumontra. Ito po yung binabago po ngayon ni BP Sara. Dahil nga po siya parte po ng gabinete at hindi naman po niya jurisdiction na magsalita regarding sa issue ng West Philippine Sea, hindi po siya nagbibigay ng any statement dahil sinusuportahan po niya ang ating Pangulong Marcos kung ano po yung kanya magiging direction patungkol po sa foreign policy po ng ating bansa. So, dapat alam po yan ng ating mga graduate po ng PMAers. Kami nga po na hindi graduate ng PMAers, alam po namin yan. So, what more po itong mga nakagraduate po ng PMAers. So, mas ang alam ko, mas alam po nila dapat yan kasi gobyerno po natin yung kanilang pinag-aaralan at ang kanilang paglilingkuran. So, tuloy po natin. So, dalawang manifesto. Okay, unahin ko lang muna, i-update ko kayo sa yung naunang manifesto, yung condemning Senator Rapi Tulfo. Nako, hindi na mapigilan, padami ng padami. Compare natin yung unang manifesto ng PMAers last year, yung panawagan para palayain si Ka Eric at Doc Padoy. Sa isang araw, halos 200 ang pumirma. Then, dahil sa napakalakas ang dating ng manifesto ng mga PMAers, yun, pinalayas kaagad si Ka Eric. So, yun. Ito po yung issue last year kung saan yung host po ng SMNI na si Ka Eric at si Loren Badoy, ikinulong po sa House of Representatives. Sinight and contempt po sila dahil hindi po nila binanggit kung sino po yung source nila patungkol po doon ito sa issue ni Speaker Romualdez. Pero later on, pinalaya rin po sila noong December. Pero base po kay Sir, sinasabi po niya, dahil daw po sa lakas ng manifesto ng mga PMA graduates at ng mga retired AFP and PNP, pinalaya daw po yung dalawa dahil sa manifestong ginawa ng mga PMAers. So, totoo kaya na yung manifesto po ng mga PMAers na to, yung nagpalaya po kay Ka Eric at kay Loren Badoy. So, panoorin po natin to. Narito ang pahayag ni House Committee on Legislative Franchises Representative Gaston Bunting sa paglaya ni Badoy at Celis. Sinabi naman po nila verbally sa akin na alam naman daw nila may pagkukulang sila. Kaya as far as I'm concerned, they're also both remorseful. No? At sila po nagsisisi rin at naiintindihan na. Alam po nyo, Pasko po na yun. At alam po ninyo, for humanitarian reasons, hindi mo kailangan ayan ay magkaroon pa ng humingi ng sorry o anuman. Kami na ho mismo ang nag-decide na sila ipakawalan pareho. So yun po, dahil daw po magpapasko, dahil December po nangyari, dahil po magpapasko daw, at dahil po sa humanitarian reason, kaya po napagdesisyonan nilang palayain na po si Ka Eric at si Loren Badoy. So hindi naman po binanggit yan na dahil daw po sa lakas ng PMAers,
sa manifesto ng mga PMers, kaya sila pinalaya. So, hindi ko po alam kung totoo po yung sinabi ni Sir. Kayo na po humusga. Base po sa video na to, hindi naman po binanggit na dahil po sa mga PMers, sa manifesto ng PMers, kaya raw po pinalaya si Ka Eric at si Loren Badoy. So, tuloy po natin uli. So maraming nagreklamong PMers dahil hindi pa ako nakapirma. Nasaan na 'yon? Grabe. So ito, mas grabe ito ngayon dahil sa aking re-research. After 5 or 6 days na pag-ikot among PMers, specifically retired kasi yung mga active gustong pumirma, kailang hindi pwede. Yung active, retired lang. So, yung mga pumirma lang daw po is yung mga retired AFP and PNP. So, hindi kasama po ang mga active. So, para po sa akin, hindi naman po ibig sabihin pumirma yung mga retired AFP and PNP is yun na po yung majority na gusto rin mangyari ng mga active PNP and AFP. Example lang po dyan, pwede po natin gawin dyan, halimbawa sa isang barangay, hindi naman po ibig sabihin na itong barangay captain na to, galit sa isang certain person, yung buong barangay na, galit dun sa tao na yon. Pwede si kapitan lang yung galit dun sa certain person at hindi naman po yung buong barangay. So, pwede natin ihalin tulad din po rito na hindi naman ibig sabihin kinukundina ng mga retired PNP and AFP officer si Senator Rapi Tulfo tungkol sa pagtawag niya ng duwag dun sa isang sundalo na tinalikuran po yung kanyang responsibilidad sa kanyang fiancé. Yun na po yung sigaw ng buong nasasakupan po or ng buong AFP and PNP. So, sa tingin ko hindi naman po yun. At the same time, hindi naman po sa minamaliit po natin yung manifesto na kung saan ilan na po yung pumirma dyan. Pero mukhang maliit pa rin naman po yun kung tutingnan po ninyo kung ilan yung botong nakuha ni Senator Rapi Tulfo noong nakarang eleksyon. So, nasa more than 20 million po yung nakuha niyang boto. At dito, palagay ko wala pa yata sa 1,000 yung signatories ng manifesto. So, sa tingin ko, hindi naman po ito nakaka-apekto o hindi naman dito masyadong, kumbaga, walang zero damage po ito para kay Senator Rapi Tulfo na iilan lang naman yung kumukundina sa kanya at meron din naman sigurado na mga retired AFP and PNP na hindi kinukundina si Senator Rapi Tulfo. Bagkus baka pinasasalamatan pa siya dahil nga sa pagtawag niya dun sa sundalong tinalikuran yung kanyang responsibilidad sa kanyang fiancé. Umabot na po, 500 plus na ang nakapirma sa So 500 plus pa lang po yung nakakapirma sa manifesto, samantalang ang boto ni Senator Rapi Tulfo is nasa 20 million plus. So doon kung titingnan nyo, baka wala pa sa 0.001% po yun. So napakalayo, kaya hindi naman po ito makaka-apekto kay Senator Rapi Tulfo dahil napakaliit lang po. Gaya nga na sinabi nga natin dito kung hindi ba si Senator Rapi Tulfo yung nagna-number 1 sa survey sa pagiging presidente, hahalongkatin kaya nila itong issue na to, o kaya gagawan pa siya at gagawan siya ng mga fake news. Katulad ni BP Sara, nung siya nagna-number 1 sa survey para sa pagiging presidente, kung ano-ano rin pong issue ibinabato kay BP Sara. Andyan yung ICC, andyan yung Davao Death Squad, andyan yung kung ano nung mga anomalya raw sa DepEd. So, nakikita nyo na talagang dito, mukhang nagagamit lang yung ibang mga retired AFP and PNP natin dito dahil meron sigurong gusto na ibang tao na gustong iupo bilang presidente.
Ayaw nila maging presidente si VP Sara at ayaw din nila maging presidente si Senator Rapi Tulfo. Meron silang ibang taong gustong ilagay. Kaya ginagamit nitong mga to, yung mga retired AFP, PNP dahil sa palagay nila may boses itong mga to dahil siyempre kapag ang kapulisan at ang kasundalohan yung bumaligtad sa gobyerno, magkakaroon ng kudeta at doon magkakaroon ng panibagong pwede nilang i-request na magkaroon ng panibagong uupong presidente. So pero mukhang malabo na mangyari yun dahil di naman majority ng mga nasa kasundaluhan at kapulisan natin yung gusto mangyari yung ganung bagay. Siguro itong pagkondena na ganito kay Senator Rapi Tulfo is paraan lang to para siraan lang si Senator Rapi Tulfo. Manifesto condemning yung pagtawag ni Senator Tulfo na duwag ang isang bayaning sundalo na namatay sa labanan. Tinignan ko yung listahan, nireview ko. Nako, ang isang pumirma doon, So meron itong pinagmamalaking na isang pumirma na retired PNP. Sino kaya itong siguro iniidolo niya or basta hina-highlight niya kung sino tong pumirma na to. Mayor. Bakit mayor pumirma? Hindi basta-basta mayor. Mayor Benji Binamin Magalong, class 82. So hindi raw basta-basta mayor pero retired PNP class 1982 raw. So sino po ba si Mayor Benjamin Magalong? So kung gusto niyo pong makilala si Senator si Mayor Magalong, i-search nyo lang po sa YouTube kung sino po si Mayor Magalong or panoorin niyo po si Melo Yap. Mas kilala po ni Melo Yap kung sino po si Mayor Benjamin Magalong. So tuloy lang po natin, po natin konti. Ng mga men and women. Sino pa naman ang hindi magagalit? Tawagin mong duwag ang isang bayani. Sa post ni General Romeo Pocis ng Air Force. General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, labanan parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito ang sabi niya sa makasama niya, mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya. Siya nagpaiwan, doon ako may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay, bayani. Duwag ba yun? Doon, wala po tayong question. Namatay po yung sundalong yun. Tinulungan niya yung kanyang mga kasama, pinag-withdraw niya. Siya naiwan doon para protektahan yung mga kasama niya. Matapang po, wala po tayong question doon. Sinasaluduhan po natin yung katapangan niya. Wala po doon. Wala po tayong pwedeng question doon. Pero tinawag lang po siyang duwag ni Senator Rapi Tulfo dahil nga tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad sa kanyang fiancé. Yun lang naman po yung ibig sabihin doon ni Senator Rapi sa pagtawag niyang duwag. Gaya nga sinabi ko sa inyo, kahit po napakarami pa pong nakalagay na kolorete sa kanyang uniform, bigyan siya ng napakaraming award, napakaraming pagkilala. Pero once na yung responsibilidad niya sa kanyang minamahal, halimbawa, meron siyang naanakan niya yung kanyang girlfriend at kanyang tinalikuran, hindi niya pinanugutan, matapang pa rin po ba tawag niyo doon? Kahit pa po sabihin natin na may dugong bayani po siya o meron siyang tapang ng isang bayani kagaya ng ni Andres Bonifacio na sinasabi nga nila, di ba? Aputol na kamay, hindi atakbo. Aputol na paa, hindi atakbo dahil matapang. Pero once na tinakbuhan niya o tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad, pwede na po siyang tawagin duwag. Di ba? Ngayon, kahit naman sabihin natin itong taong to,
takot sa dugo, takot makakita ng multo, takot sa suntukan. Pero once yan, hindi niya tinalikuran ang kanyang responsibilidad. Pwede natin sabihin matapang itong taong to. Dahil kahit ano yung kanyang sitwasyon, halimbawa, sabihin natin PWD pa yan. Or wag na lang tayo magbigay ng kahit ano pa. Sabihin natin kahit ano pa yung naging sitwasyon niya. Pero once na hindi niya tinakbuhan ng kanyang responsibilidad bilang magulang, bilang anak, bilang sabihin natin sa isang organisasyon, pwede natin siyang sabihin matapang dahil hindi niya tinalikuran ng kanyang responsibilidad. Pero once na ikaw ay tumalikod sa iyong responsibilidad sa iyong minamahal, pwede kang tawagin duwag. Yun lang po ang para sa akin. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.